At si Ellen G. White, walay naman authority para makapangaral. Ne? 2:12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ang babae magturo, ni magkaroon ng pamuno sa lalaki. Ang kakapal ng mga mukha ng mga pastor na itong manghingi ng ikapo. Tanong, utos ba sa inyo magpa-ikapo? O kayo ba yung binigyan ng authority para mag-ikapo? 4:4 ng Malakias, alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking inutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel. Utos yun sa buong Israel. Ano halimbawa? Yung nasa 3:10 ng Malakias. Basahin natin dito sa Seventh-day Adventist Believe, mga kaigsuon. Ngayon, ang sabi sa Seventh-day Adventist Believe at 27 Fundamental Doctrine of Seventh-day Adventist in page 224, anong sinasabi? Mga igsuon, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders. Founder. Founder? Sinong founder? Ellen G. White. Dahil ang regalo ng propesya ay natanggap daw na Ellen G. White, 1863. Yan ba ang aaniba natin, mga kapatid na relihiyon? Tapos sasabihin kayo ang totoo. Tapos sasabihin, pag hindi nagbigay ng 10%, mamalasin. Paano mamalasin? Hindi ka nangaariing ganap ng kautusan na yun eh. Dahil nag-iba na ang pare, nag-iba na rin ang kautusan. 7:12 ng Hebreo, sapagkat ng palitan ng pagkasiserdote ay kinakailangan rin palitan ng kautusan. At yung mga siserdote at pare, yun yung mga saserdote at levita na nagpapabigay o nangihingi ng ikapo sa lumang tipan. At inutos lang yun sa Israel, hindi sa Pilipinas. Ang kakapal ng mga mukha ng mga pastor na itong manghingi ng ikapo. Tanong, utos ba sa inyo magpa-ikapo? O kayo ba yung binigyan ng authority para mag-ikapo? 4:4 ng Malakias, alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking inutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel. Utos yun sa buong Israel. Ano halimbawa? Yung nasa 3:10 ng Malakias, na kumuha kayo ng 10 bahagi. Ngayon, utos pa ba? Hindi na nga eh. Dahil sabi mismo sa 7:12 ng Hebreo, ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan na rin palitan ng kautusan. Ngayon, ikapo pa rin ba? 9:7 ng 2 Korinto, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Puso mo na magpapasya. Hindi yung, mga kapatid, sama-sama tayong mag-offering sa ating Jesus Christ dahil tinanggap na natin siya, John 3:16. Ayan ba paniniwalaan natin yung mga sulpot na yun na nananakot? Hindi. Hindi. Bakit? Dahil yung 9:7 ng 2 Korinto, yun ang utos sa atin sa panahong Kristiyano na nisulat ni Pablo. At lahat ng sulat ni Pablo, 14:37 ng 1 Korinto, basahin natin. Ang sabi, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niyang mga bagay na sa inyong isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng isinusulat ni Pablo, utos ng Panginoon. At hindi lang yon, yung karunungan niya, yung knowledge niya, galing sa Panginoon yon. 1:12 ng Galacia, sapagkat di ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin. Aba, hindi pala tinanggap ni Apostolo Pablo yung karunungan niya sa tao, ni itinuro man sa kanya. Sino? Kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Alin? Yung karunungan niya, yung isinusulat niya, napawang utos ng Panginoon. At isa doon, yung nasa 9:7 ng 2 Korinto. Kaya hindi na utos ang ikapo sa panahong Kristiyano. Ano ba kayo mga pastor? Mga pastor ng born again, bakalares. Bakalares. R.A. Fuentes. Ikapo pa rin ba? Nako. Hindi ba kayo nakikinig kay Apostolo Pablo? Kayo, karunungan ng demonyo yung pinagtuturo nyo sa mga tao. Si Pablo, karunungan ng Diyos, 1:12 ng Galacia. At isa doon sa sulat niya, nasa 9:7 ng 2 Korinto, na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ibig sabihin, wala nang pakialam ang mga pastor kung magkano ibibigay natin dahil puso na natin magpapasya, hindi ang puso ni pastor. Kaya magbigay ka naman ng unang po, 20, 30, 40, 50, 60, wala nang pakialam ng pastor mo. Bakit? Dahil ang utos o practices ng mga unang Kristiyano at mga Kristiyano sa panahon ngayon, yung nasa 2 Korinto
8:3 na ano? Na sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpatotoo ako. At higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Pag sinabing higit pa sa kanilang kaya, lagpas po sa 10% yun, mga kapatid, mga igsuon. Hermanos, hermanas, lagpas na po sa 10% yun. Ibig sabihin, wala nang pakialam ang mga pastor natin, kahit mga born again, kahit si Chris Bacalares, kung magkano ibibigay natin. Bakit? Dahil sabi mismo sa 7:12 ng Hebreo, ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan rin palitan ng kautusan. Kaya yung mga sulpot dyan, lalo na si Chris Bacalares, ng Seventh-day Adventist Church, R.A. Fuentes, tumigil na kayo. Naiinda nyo ba yan? Naiinda nyo ba yan? Tapos tatakutin yung mga miyembro nyo pag hindi nagbigay ng ikapok, mawawala ng pera, mawawala ng blessings. Hoy! Kasinungalingan yan. Bakit? Hindi na nga tayo aariin ganap sa pamamagitan ng kautusan na yun 13:39 ng gawa. At sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalatay inaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At isa dun sa kautusan ni Moises na inutos dun sa mga saserdote at levita, yung nasa 3 ng Malakias, dahil lahat ng utos dun sa Malakias, sabi sa 4:4 ng Malakias, alalahanin ninyong mga kautusan ni Moises na aking lingkod na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. At isa doon, yung nasa 3 ng Malakias na pagbibigay ng ikapu. Bakit? Dahil sabi sa 19 ng Hebreo, inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Therefore, sa panahong Kristiyano, iisa lang ang dapat nating pakinggan. Hindi si Moises, hindi si Elias. Sino? 17:5 ng Mateo, at lumilim sa kanila mula sa langit ang isang alapap na nagsasabi, ito ang aking anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Kaya mga kapatid, pakikinggan natin si Kristo. At nakapagsasalita si Kristo sa pamamagitan ng mga apostol at isa na si Apostol Pablo. At isa doon sa inutos ni Kristo kay Apostol Pablo, yung pinractice ng mga first century Christian hanggang ngayon, pinapractice ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Na 8:3 ng ikalawang Korinto, na sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpatotoo ako. At higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Kaya yung mga pastorutot ng ikapu dyan, diskusyon tayo. Patunayan nyo sa panahong Kristiyano, utos pa rin ng ikapu, tutol ako. Sa demonyo yan, sa panahong Kristiyano. Gumamit tayo ng time element. Kaya nga sabi mismo dun sa 13:39 ng gawa at sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalatay inaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito ay hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya hindi na utos ang ikapu ngayon. Ba't pa tayo nagtatights ng nagtatights? Ngayon, sabi naman na ito ni Tormoto, may sinabi ba ang Diyos na huwag na kayong magbigay ng tithes o ikapu? Aba, oo. Oo, meron. Ano ka ba naman? Nandun na nga mismo sa 13:39 ng gawa na sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalatay inaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At nakapaloob dun sa kautusan ni Moises, yung inutos niya sa Horeb, nasa 4:4 ng Malakias, at damay dun yung nasa 3:10 ng Malakias, at yun ang ikapu. Ngayon, kung gagamit tayo nung logically speaking, pinagbawal na ng Diyos yun. Katunayan, in New Testament, sabi sa 9:7 of 2 Corinthians, magbigay na ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso. Ano ka ngayon, kapatid? Diba? Kaya itong mga pastor na ito, mga kapatid, huwag tayong paakay dito. Lalo na tayong mga kapatid na Katoliko. Tapos uutu-utiin lang tayo sa ikapu. Naku. Kaya sa mismong oras na ito, 11:56, dalawang topic agad ang natapos natin Yung tunay na born again, o yung pagganap ng tunay na bautismo kung saan o mayroong jurisdiction gaya ng nasa 28:19 ng Mateo, at utos pa ba ang ikapu sa panahong Kristiyano? Hindi na. O R.A. Fuentes, Chris Bacalares, baka nanonood kayo. O sabi, ibig sabihin ba pwede na tayong pumatay? Aba, hindi. Bakit? Dahil sa panahong Kristiyano, 3:15 ng unang 1, mapuot ka pa lang sa kapatid mo sa pananampalataya, mamamatay tao ka na Pumatay ka pa kaya? Kapatid. Ngayon, ang pinupunto dito na hindi na tayo aariing ganap, yung kautusan
ni Moises sa kabilang bahagi. At yun yung mga inutos sa mga saserdote at Levita. At yun nga yung isa doon, yung supporting verse doon, yung nasa 3:10 of Malaka, yung pagpapaikapo. Ano ka ba naman kapatid? Umalis ka na dyan sa relihiyon mo. Bumalik ka na sa Santa Iglesia. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sa Kristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.